seguridad, proteksyon at tamang pasahod sa panahon ng kalamidad. Ito ang isinusulong ng Trabaho Party List sa Kongreso upang maibigay pa rin ang mga nararapat na matamasa ng mga manggagawang Pinoy sa oras ng sakuna. Narito ang buong ulat ni Edniel Parosa. Binigyang diin ng Trabaho Party List ang pangangailangang bigyan ng proteksyon at tamang pasahod ang mga manggagawa tuwing may kalamidad, gaya na lamang ng epekto ng mga nakaraang bagyo at hanging habagat. Tututukan umano ng grupo sa Kongreso ang mga hakbang na magbibigay ng dagdag na proteksyon sa mga manggagawa sa panahon ng sakuna. Kabilang dito ang panukalang calamity pay para sa mga empleyadong napipilitang pumasok sa trabaho sa gitna ng bagyo at iba pang uri ng calamity assistance. Ayon sa Trabaho Party List, mahalagang maipasa ang mga ganitong hakbang upang matiyak na ang mga manggagawa ay may sapat na seguridad at suporta hindi lamang sa normal na panahon, kundi lalo na sa oras ng emergency. Dagdag ng grupo, mahalaga rin ang patuloy na pagpapaalala ng Department of Labor and Employment sa mga employers pagdating naman sa kanilang obligasyon. Tinukoy ng Trabaho Party List ang Labor Advisory No. 17 Series sa 2022 na nagbibigay gabay sa mga kumpanya patungkol sa pagsuspindi ng trabaho dahil sa masamang panahon. Batay rito, ang mga empleyadong nagtatrabaho na hindi bababa sa 6 na oras bago suspindihin ang operasyon ay dapat makatanggap ng buong sahod para sa araw na iyon. Kung mas maiksi naman ang oras ng hanap buhay, ang empleyado ay tatanggap ng proportionate wage, depende naman sa oras ng kanyang pag-duty. Sa mga pagkakataong hindi makapasok sa trabaho dahil sa kalamidad, maaaring hindi makasahod ang manggagawa, ngunit iginiit ng Trabaho Party List na hindi dapat ito maging dahilan para sila ay maparusahan sa kanilang mga kumpanya. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.